Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti maitulong mi ken ka po. Anong may tatabang ko sa imo? Unsay akong ikatabang nimo? Ngini makadabang nami sel ka no. Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. Kampo Krame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ako po si Patrolman Lubimir Julian, maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamayan, at ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Sumbarangay, naging matagumpay sa tulong ng 102nd Maneuver Company ng Regional Mobile Force Company 1. Bukod dito, nagkaroon din ng libreng gupit sa residente ng Barangay Cervantes, Ilocos Sur. Ang magandang balita ay mula kay Police Master Sergeant Marvin Jake Romero. Pinangunahan ng 102nd Maneuver Company ang masigla at makulay na pagdiriwang ng piyesta sa Barangay Concepcion, Cervantes, Ilocos Sur. Tampok sa kanilang aktibidad ang Zumbarangay na nagpagsigla sa umaga ng mga residente at libreng gupit bilang dagdag serbisyo para sa komunidad. Upang matiyak ang ligtas at payapang selebrasyon, nagtalaga rin ang unit ng police security sa buong lugar. Dahil dito naging maayos at walang aberyang na isagawa ang pagdiriwang. Muling pinakita ng 102nd Maneuver Company ang kanilang dedikasyon sa paglilingkod at pakikipag-ugnayan sa pamamayan. Mula dito sa Ilocos Region, ako ang inyong PNN correspondent, Police Master Sergeant Marvin Jake Romero, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Master Sergeant Romero. Dating 4 na miyembro ng Communist Terrorist Group nakatanggap ng tulong mula sa Quirino Police Provincial Office. Ibabalita yan ni Patrolwoman Rochelle Ledesma. Abot tulong ang mga kapulisan ng 2nd Quirino Provincial Mobile Force Company sa pangunguna ni Police Lieutenant Colonel Anthony Bilozada, Force Commander, ng food packs at mga tulong pangkabuhayan sa 4 na individual na kamakailan ay nagpahayag ng pagnanais na magbalik loob sa pamahalaan at mamuhay ng normal. Ang 4 na benepisyaryo ay pawang dating na impluwensyahan ng Dismantled Committee ng Rehiyon Cagayan Valley, Fortunato Camus Command, at mga residente ng Barangay San Dionisio 1 Madela, Quirino. Ang pagbibigay ng tulong ay bahagi ng pagpapatupad ng Executive Order No. 70 NTF-ELCAC na may layuning maghatid ng serbisyong pamahalaan, suporta at programang pangkabuhayan para sa dating makakaliwa at nagnanais makapagsimula muli sa payapang pamayanan. Ibinahagi ng mga individual na sila ay minsang naengganyo ni Ka Victor at Kasimoy matapos lapitan habang sila ay nag-aabaka ng mais sa Sitio Lingwayan, Barangay San Martin. Ayon sa kanila, pinangakuan sila noon ng kabuhayan at tulong subalit hindi ito natupad. Sa paglipas ng panahon, lalo pang lumalang kanilang kalagayan sa kabundukan. Pagkaraan ng pananalasa ng Bagyong Uwan, nagdesisyon silang bumalik sa kanilang mga pamilya at humanap ng mas maayos na kabuhayan para sa mas payapang kinabukasan para sa kanilang mga pamilya. Ngayon sila ay kabilang na sa mga tumatanggap ng ayuda, livelihood assistance at iba pang suporta mula sa pamahalaan
bilang bahagi ng kanilang reintegration tungo sa ligtas at produktibong pamumuhay. Sa kasalukuyan, sila ay patuloy na ginagabayan ng 2nd Quirino Provincial Mobile Force Company para sa iba pang programang pangkabuhayan at psychosocial support na alinsunod sa mga inisyatiba ng EO70. Ang hakbanging ito ay pagpapakita ng pagpupursige ng kapulisan na tulungan ang mga kababayan nating dating nalihis ng landas at gusto ng magbagong buhay para sa tahimik at payapang kinabukasan. Sa pamamagitan nito na ipadarama ng kapulisan ang tunay na serbisyong may malasakit at nararamdaman tungo sa paunlad na komunidad. Dito sa Lambak ng Cagayan, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Ledesma, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Ledesma. Isang dating kasapi naman ng Communist Terrorist Group, ang voluntaryong sumuko sa Nueva Ecija PNP, kasabay ng kanyang pagsuko ang pag-turnover ng baril at bala. Yan ang tinutukan ni Patrolwoman Jilly Peña. Isang dating kasapi ng Communist Terrorist Group, Centro de Gravidad Nueva Ecija at Alyansa ng Magbubukid sa Gitnang Luzon ang voluntaryong sumuko sa mga otoridad. Sa koordinadong operasyon ng 1st Provincial Mobile Force Company ng Nueva Ecija Police Provincial Office at iba pang unit ng pulisya, matagumpay na naisagawa ang pagsuko ng suspect na residente ng bayan ng Quezon, Nueva Ecija. Kasabay ng kanyang pagsuko ay ang pag-turnover ng isang Smith & Wesson caliber 38 revolver na walang serial number at 4 na buhay na bala. Ayon sa pamunuan ng 1st PMFC sa ilalim ng liderato ni Police Lieutenant Colonel Robert D. Agustin, malaking hakbang ang voluntaryong pagsuko na ito tungo sa pagpapatatag ng seguridad at kapayapaan sa lalawigan. Patuloy namang nananawagan ang pamahalaan at kapulisan sa iba pang natitirang miyembro ng grupo na samantalahin ang pagkakataong makapagbagong simula sa pamamagitan ng pagtalikod sa marahas na kilusan. Mula dito sa Gitnang Luzon, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Jilly Advincula Peña, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Peña. Mahigit 2.6 bilyong halaga ng tanim na marijuana ang sinira at sinunog ng PNP sa probinsya ng Benguet at Kalinga. Magbabalita dyan si Patrolwoman Lisel Digman. Bahagi ng tinigting na kampanya laban sa illegal na droga ng Police Regional Office Cordillera Administrative Region, nadiskubre at sinunog ang nasa 2,608,000 pesos na halaga ng tanim ng marijuana sa serye ng marijuana eradication operations na inilunsad sa probinsya ng Benguet at Kalinga noong ika-7 ng Disyembre 2025. Sa Benguet, 9,540 fully grown marijuana plants na may kabuuang standard drug price na 1,908,000 pesos ang nadiskubre ng mga operatiba mula sa Kibungan Municipal Police Station, Bacon Municipal Police Station, 1st Benguet PMFC Provincial Drug Enforcement Unit at Provincial Intelligence Unit ng Benguet Police Provincial Office, Regional Intelligence Division ng ProCar, Regional Intelligence Unit 14 at Philippine Drug Enforcement Agency CAR sa Barangay Takadang Kibungan, Benguet at sa Barangay Kayapa at Barangay Sinakbat, Bacon, Benguet. Samantala sa Kalinga naman, 3,500 na fully grown marijuana plants na may standard drug price na 700,000 pesos ang nadiskubre ng magkasanib na puwersa ng Tinglayan MPS, PDEU at PIU ng Kalinga PPO, Regional Mobile Force Battalion 15, 1st at 2nd Kalinga PMFC at PIDEA Kalinga sa Barangay Butbut proper Tinglayan. Ang mga nadiskubreng tanim na marijuana ay agad na binunot at sinunog ng mga operatiba habang nagpapatuloy ang investigasyon upang matukoy ang iba pang posibleng plantasyon ng marijuana sa mga kalapit na lugar at maaresto ang mga individual na responsable sa pagtatanim nito. Mula dito sa rehiyon ng Cordillera, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Digman, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Digman. Hindi na nakapalagpa ang isang babae na isang high-value target sa ikinasang anti-illegal drug operation ng Iloilo PNP. At mahigit 3 milyong piso ng halaga ng illegal na droga na kumpiska.
Ang buong detalye ng report ay hatid ni Patrolwoman Charmaine Balunsat. Matagumpay na naaresto ng Provincial Drug Enforcement Unit ng Iloilo Police Provincial Office sa pamumuno ni Police Major Daji de Lima ang isang high-value individual. Nito lamang ka-6 ng Disyembre taong kasalukuyan sa Barangay PD Monfort North, Dumangas, Iloilo. Nasamsam mula sa operasyon ng humigit kumulang 505 gramo ng inihinalang ilegal na droga na may estimated standard drug price na nagkakahalaga ng 3,434,000 pesos. Ayon sa kapulisan, kinilalang arestado na si alias Jinjen, 39 na taong gulang, babae at residente ng nasabing probinsya. Kasalukuyang nasa kusudian na ng Dumangas Municipal Police Station ang naarestong suspect para sa dokumentasyon at maharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Patuloy ang pagsisikap ng mga kapulisan sa kanilang kampanya laban sa ilegal na droga sa lalawigan ng Iloilo upang mapanatili ang kaligtasan at seguridad ng bawat mamamayan. Mula dito sa Police Regional Office 6, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Charmaine Balunsat, alagad ng batas tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Balunsat. At 26 anyos na lalaki na tinaguri ang top 4 provincial most wanted person dahil sa kaso nitong rape. Arestado sa operasyon ng Bantayan PNP, Patrolwoman Flora May Azares sa Balita. Hawak na ng mga otoridad ang top 4 most wanted person provincial level na may kasong rape matapos itong maaresto ng kapulisan ng Bantayan sa Purok Bontay 3, Barangay Lipayran, Bantayan, Cebu, noong ika-6 ng Disyembre ng taong kasalukuyan. Kinilala ni Police Lieutenant Colonel Julius Tuban Garcia, officer in charge ng Bantayan Municipal Police Station, Cebu Police Provincial Office, ang wanted na suspect na si alias Tata, 26 anyos, na residente ng naturang lugar. Batay sa ulat ng mga otoridad, bandang alas 4:30 ng hapon nang maaresto ng kapulisan ang suspect sa bisa ng warrant of arrest para sa kasong rape na walang rekomendadong piyansa. Samantala, kasalukuyang nasa kustodiya ng Bantayan MPS ang suspect para sa dokumentasyon at tamang disposisyon. Meron po tayong nahuli o the crime of rape by virtue of warrant of arrest through our intel-driven operation o Bantayan Municipal Police Station tracker team kasama ang Regional Intelligence Unit 7 na ang ating akusado ay rank as top 3 most wanted person of municipal level and top 4 provincial level. Mensahe po namin sa ating mga kababayan na ang Bantayan PNP ay seryoso sa pagpapatupad ng ating saligang batas, lalo na sa implementasyon ng mga may warrant of arrest. Ang matagumpay na pagka-aresto ng suspect ay patunay ng Bantayan PNP ng kanilang mas pinaiting na pagpapatupad ng batas upang mapanatiling ligtas at payapa ang komunidad. Alinsunod sa direktiba ni Police Lieutenant General Jose Melencio Sinaratates Jr., Acting Chief, Philippine National Police. Mula dito sa Central Visayas, ako ay inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Flora May Azares, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Azares. Sa patuloy na operasyon ng PNP kontra iligal na droga, arestado ang isang lalaki na may kasong kaugnay sa illegal na droga sa matagumpay na operasyon ng Leyte PNP. Patrolwoman Cristel Palafox sa Balita. Arestado ng mga operatiba ang tinaguriang top 1 provincial most wanted person sa kasong paglabag sa RA 9165 matapos mahuli sa Barangay Poblasyon, Cananga, Leyte. Bandang alas 10:18 ng gabi nang maresto ang akusado ng mga tauhan ng Special Operations Unit 8 PNP Drug Enforcement Group kasama ang Cananga Municipal Police Station at City Intelligence Team or MOC Regional Intelligence Unit 8 sa bisa ng warrant of arrest para sa kasong paglabag sa Section 5 Article 2 ng RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 na walang inirekomendang piyansa. Dinala ang akusado sa Cananga Municipal Police Station para sa kaukulang dokumentasyon at tamang disposisyon. Ang matagumpay na operasyon ng pambansang pulisya laban sa mga taong may pananagutan sa batas ay bunga ng pinaigting na pakikipagtulungan at suporta ng mamamayan para mapanatiling payapa at maayos ang komunidad hindi lamang sa Leyte kundi sa buong Pilipinas. Mula dito sa Eastern Visayas, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Palafox, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis.
Maraming salamat, Patrolwoman Palafox. At yan ang mga inulat ng ating PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao. At mga ka-PNN, 16 days na lang, Pasko na! Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police, sa paunguna ni Acting Chief PNP, Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. at sa paumuno ni President Ferdinand Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. Mula dito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng pambansang pulisya, ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ako po si Patrolman Lubimir Julian at ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. PNN News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.